Yo, what's up? It's your boy Kurt, and today we have another reaction, no? So, ngayong reaction natin kasama natin yung asawa ko, si RC. Medyo matagal na rin since yung last time na nakasama natin ang aking waifu na mag-react, no? I think almost a year. Nata. Oo, yung huling katapatan ni Shay. Ngayong araw mag-react tayo sa Wish 107.5 bus. Again, Hook Balahap of Tondo Tribe and OG Sacred perform Boy ng Gangsta, no? So, napaka-throwback na ito. And yeah, tayo na. Ang years na kaya yun, no? Oo nga eh. 15 years ago. Tanda mo na, no? Mais ka, gangster ako. Basically, parang napaka-throwback na ito para sa atin, no? Kasi parang ano natin to, generation natin. Lumabas nung ang kanta to. 15 years, no? Tagal na pala na. Pumasok ng gangsta. Again, we're going to react to it and really excited. Game na? Yes, naman. Yeah, Excited na din ako. Ako nag-request niyan eh. Oo nga. Yeah, without no further ado, let's get it. Nylon trending na siya. OG Sacred, Produce, Tondo Tribe, Hook Balahap, Tondo Tribe. Yeah. Buhay ng gangsta, buhay ng gangsta. Wish 107.5. Buhay ng gangsta. Sa edad ko 14 years old, tinagat ko 30 second, nasa permatay blindfold. Halos sumabog yung shoulder, tiglop ko para folder. Hindi na masoldier pero awa is not over. Aking burning forever, nasa magkabilang daliri. Mga tusok ng karayo, marka ng mananatili. Alam ko mali pero buhay ko dito naging makulay. Bala ang alay para sa aming mga kaaway. Ang mawalay sa amin na mahal ako'y nakahanda na. Majet po ang kalaban ng edad, hihinto na. Pero teka muna, ito ba'y katotohanan? Mabigat ang katanungan, ano bang pinaglalaban? Nang dahil pa sa ganang buhay mo'y sa sakripisyo. Kahit alam mo, ang sumagulo ano nidyo. Ang peligro at banta sa buhay namin ay likas. Bawat luwang papatak, pala ang katumbas. Gusto mo ba na sumama? So, ayun. Isa sa pinakamagandang linya doon na na pinakatumatak talaga is yung part na balang alay para sa aking mga kaaway, 'di ba? Kasi parang kung umaalala nyo, or I mean hanggang sa ngayon naman, no. Pero I mean I don't know, marami na kasing ngayon eh, marami ng poster, yung nasabi natin, poster na gangsta, kunyari G, pero iba talaga yung dati kasi na talaga, buwis buhay talaga. Totoo talaga. So napakaganda nung linya na yun, lalo na sa parang napaka-advance nung linya na yun para sa panahon na nilabas siya. Parang ang ganda nung napaka-simple lang ng pagkakasulat pero Totoo. yung meaning niya talaga balang alay para sa mga kaaway. Sa unang verse pa lang, hindi baduy yung mga ginamit na word, tugmang yung rhyming, sobrang magka-rhyme, tugmang lahat, malinis. Hindi siya baduy, hindi siya kengkoy, hindi siya nilaro. Totoo talaga siyang nangyayari, tapos nilagay sa kanta na maganda yung kinalabasan. Tapos unang verse pa lang yan. Oo nga, isa nga sa mga, kasi pag mga lumang kanta medyo baduy na pakinggan eh. Pag ngayon, yung pagkamadala, pag inulit mo sa panahon ngayon. Parang pilit na pilit yung rhyming, pero ito hindi. Isa pala sa song linya dun yung hindi naman soldier pero the war is not over ba yun? Soldier pero the war is not over. Aking burn is forever, nasa magkabilang daliri. Yun. Aking burn. Yeah, it's burn. Forever, nasa magkabilang daliri, diba? So, diba? Kasi parang hindi naman sila sundalo, diba? Pero again, meron sila pinaglalaban. Meron silang, pinaniniwalaan. Niya nga doon kanina na sa ganyang klase ng buhay o sa buhay ng isang gangster nga, syempre papasukin, lahat mapupusok, away, ganyan. Buhay ang kapalit ng lahat, lalo na pag pumasok ka sa riot. Tapos meron siyang tinumbok doon na
hanggang sa mapapaisip daw ang isang, kunyari, siya, isang gangster, mapapaisip na, ano ba talaga yung reason, ano bang pinaglalaban? Di ba sabi niya, walang diba? Parang kasing hindi nila ma-realize yun pag umpisa no? Habang andun sila no? Pero parang katagalan na lang pag may mga nawala na, may malapit sila na nawala na, parang mag-question man akong ano ba yung pinaglalaban? Oo, kung ano ba yung nagagawa niyo. Basta ang ganda nung pinaka-first verse dito, yung I mean, maganda yung buong kanta, pero yung first verse niya parang yung pinaka-nag-set ng tone sa tsaka yung kanta. First verse talaga, ang dating talaga niya, nagkukwento talaga. Sa mundo na madrama, na may halong lungkot, saya at may pagbabala ang pagtubos sa sala ng iba, ang kaligtasan, sa isa't isa inasa, yan ang buhay ng gangsta. Yan ang buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Okay, post mo natin doon. Gusto ko nang banggitin na nga pala nung time na to kasi kung mapapansin nyo karamihan sa mga rap song before parang sobrang sobrang melodic ng chorus kasi panahon to ng Bone Thugs and Harmony. So oo. Medyo ang ganda nga nung chorus niya medyo of course syempre na-apply ng mga artist na meron tayo dito sa Pilipinas nung panahon na yun. Tsaka yung ng chorus nito, yung pag narinig talaga, yung siguro pag inulit-ulit ng ilang beses mapapasabay ka. Madali siyang sabayan. Oo, tsaka ano nga yan, yung Bone Thugs. Tsaka yung pa pala ang dating. I mean, unlike ngayon na ngayon kasi parang ang daming parang pera-pera ang usapan, ganyan, babae, 'di ba? Yung mga kwento ng ngayon. Tapos yung mga grupo-grupo ngayon, 'di ba, parang ganun, drugs and shit, 'di ba? Pero ang parang feeling kong wala ngayon na meron noon sa mga ganitong klaseng grupo or gang is yun na nga yung brotherhood, 'di ba? Sabi nga nila yung kaligtasan sa isa't isa inasa, 'di ba? Ang buhay ng gangsta. So I don't know, siguro meron pa rin naman siguro ngayon, pero I feel like mas mas totoo noon, kaysa ngayon. Kapailin mo, manhid na sa mga bandang ilang ulit pumunto. Ganto ang buhay na pinili ko't aking pinangulatan. Burado na sa isip ko na may kinabukasan. Nasanay na sa sistema na tema ng aming buhay. Kapon namin kalsada at tila gera bawat away. Nagmisulang musika, bawat putok na mamagitan sa pagitan ng alitan na walang pinaglalaban. Paliglahan ni wala ni palakpak ang masigabo. Pinuloy 7 taong bago mahirang at mamuno ng Pogi sa pundo at veterano ng brand. Mula noong 1999 ngayon ay tokok na dam. Nagsimula ko bilang homeboy na di mapapagsak. Hindi ko inaanak ang huli magsaksak. Ang mapahamak ay alam ko na akin ang inasahan. Ang pagdanak ng dugo sa aming mundo di maiwas. Wala na sumama sa aming mundo na madrama na may Post mo natin doon. Yun, so parang ang pala hindi ko na napansin. Yung parang kwento niya parang nagpo-progress, Parang yung I mean, may kwento silang gustong sinasabi, pero at the same time, yung kada verse niya nagpo-progress, 'di ba? Parang yung nangyayari. 'di ba? Bawat buhay nang pumasok sa pagiging yung parang pinaka first verse niya, yung parang nag-set ng tone kung ano yung parang pinaka buod nung pagiging gangster. Kasi yung second verse naman, feeling ko parang siya, parang tungkol mismo dun sa kung ano na yung nangyayari sa kanila, yung tipong yung parang hindi nila alam kung ano ba yung pinaglalaban nila, di ba? Tsaka dito sa sa verse na to may line dyan na yung ikukwento kung ano ang isang homeboy. Kasi di ba dati uso yung sa buhay nga ng gangster doon dati, uso yung hindi pala uso. Talagang yun yung parang pumutok na homeboy yan ng ganitong hood, homeboy yan ng ganyang hood. Tapos, sa fraternity kasi, yung homeboy, para siyang, neophyte. So, papatunayan mo yung sarili mo kung gaano mo kamahal yung pinasukan mong samahan. So, yung ganun yung sa homeboy. Diba? May linya doon na ilang saksak na nga daw yung natamo niya. 5 nga daw. Para mapatunayan na hindi nga siya mapatumba-tumba.
ayun, hanggang sa naabot niya yung na naging veterano siya ng isang gang. Tawag veterano. Yung iba kasi pag sa frat mga ganyan, may mga posisyon nga. Okay, go. Push. Lungkot, saya at may kababala ang pantubos sa sala ng iba. Ang kaligtasan sa isa't isa inasa. Yan ang buhay ng gangsta. Yan ang buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Noong 1998, buhay ko dito na ginugod 12 anyos ang laro sa mga lesbo magpahabol. Naging kakaiba ang pananaw sa kaidarang pinangarap na lahat hanggang ay mapangibabawan. Habang di na alintana ang mga tao'y lumipas, tumandang walang tinakos, tila nagsayang ng oras. May mga tropang nangulungan at ibang dinalumutan. May mga nagbuwis ng buhay at naging pambayad utang. Ngunit niliwalay na laban hanggang makilala ang pangalan OG Sacred. Parang mayor ng Manila, hinawakan at kapwera permanent na tubo. Tunay na ninong ng Velasquez sa troha sa tondo. Naibot sa bayan sa mga hamon, humatong masapatayan. At walang tigil na putungan ng gante pag nalagasan. Ngunit isang katanungan na naglalaro sa isip ko, ito ba ang buhay na dapat manahin ang pangalan? Siguro ba na sumama sa aming mundo na madrama, na may halong lungkot, saya at may kababala ang pantubos sa sala ng iba. Ang ganda talaga nung nito. Naiyak ka? Hindi ako naiyak. Alam ko naiyak ka. Hindi, ang ganda talaga nung yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Oo. Kasi 'di ba sabi mo may progress nga, 'di ba? Sa umpisa, ito pangatlo na. Ang ganda lang nung hindi siya literal na himay na himay. Pero ang ganda lang talaga ng pagkaka-explain nila kung ano talaga yung totoo talaga siya na nangyayari sa buhay ng isang ganyan. Actually, kahit nga kung siguro nga kung walang gangster, nangyayari talaga sa isang ordinaryong tao lang. Walang pangalan na gangster ka or emo ka, walang mga ganon. Nangyayari talaga siya. Natutuwa lang ako kasi yung mga sinasabi talaga nila, yung bawat line nila, nangyayari talaga siya. Kaya ako lalo nakaka-relate kasi kahit hindi ko siya na-experience, alam ko talaga or narinig ko na nangyayari talaga siya sa iba. Doon nga lang sa chorus na bala ang pangtubos sa kasalanan ng iba, 'di ba? Doon lang nangyayari talaga 'yun kahit hindi sa buhay ng isang gangster eh. Tapos yung mga line ni OG. Yung sabi niya doon yung 12 anyos siya, pero iba yung naging pananaw niya sa katulad niya ng edad. Kasi sa lugar na oo, tapos ang maganda pa dyan, na-amaze ako kasi ngayon, lalo ko siyang na-appreciate sa panahon ngayon na, kasi dati, uso sa atin yung pag nakarinig lang tayo ng kanta. Astig na. O sinasabayan na natin. O ngayon, nakakaintindi na tayo na ano talaga yung pinaka-meaning mo. Message ng kanta. Na-appreciate. Ngayon, na-appreciate ko talaga siya ng gusto. Tsaka na-amaze ako kasi, dito, yung katulad nun, yung line nga niyan ni OG Sacred na batang-bata siya, ganito, ganyan. Tapos yung part niya, yung verse niya, may realization na. May realization na. Ayun nga, nagpa-progress nga yung parang yung kwento ng kanta na parang, di ba, yung sa second verse nga, kung ano yung nangyayari, yung kaguluhan. Tapos yung third verse niya, parang doon na pumapasok yung after ng lahat ng nangyari, after ng lahat ng parang gusto niyang pangibabawan lahat ng gang sa lugar nila. At the end of the day, parang ito ba yung gusto mong sa pamilya mo? So parang binibigyan, ganda ka sa kantang to, no? Kahit yung mga hindi namulat sa ganitong klase ng buhay. Parang nagkakaroon siya ng, nasisilip nila yung pamumuhay ng mga ganitong tao. So pamagitan ng kanta na ginawa nila. No? So parang, para siyang kakarelate sa kanta, parang limitado lang sa ilang tao. Pero, yung kanta mismo is para sa lahat kasi pwede mo siyang pakinggan, tapos pwede mong parang ma-appreciate yung kwento ng kanta. Diba? Kahit hindi mo naranasan, yung gano'n. Tsaka tag dito. Kaya yun, naalala ko na kaya rin pala ako lalong na-amaze kasi sila yung grupo na nakagawa ng ganyang kanta. Tapos, bukod doon, bago pa pumutok yung kantang yan,
alam naman natin hanggang ngayon na sa lugaran talaga ng Tondo, 'di ba? Ganyan yung kumbaga nakakilala kasi sa mas ewan ko lang sa akin parang pag naririnig ko yung Tondo, puro away, puro riot, ganon. Na ano lang ako kasi sa kanila nang galing sila mismo yung nagkwento ng kung ano yung meron doon. Parang nga silang para silang aware sa nangyayari. Parang alam nila na mali na yung nangyayari. Kaya nga siguro nasuot nila itong kantang to, kasi doon napasok yung realization. Kwento nila yung umpisa, parang sila nagsimula hanggang sa part na parang na-realize nila na parang mali na. Diba? Ang kaligtasan sa isa't isa inasa. Buhay ng gangsta. Yan ang buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Gusto mo ba na sumama? Sa aming mundo na madrama, na may halong lungkot, saya at may kaba, para ang pagtubos sa sala ng iba. Ang kaligtasan sa isa't isa inasa. Buhay ng gangsta. Yan ang buhay ng gangsta. Sa part na yun. Buhay ng gangsta. Angas. Dr. Crack. Biniritan. R.I.P. Blast Man. So parang kasing naano ko na Doon lang sa line nun sa kanta, yung line na ang kaligtasan, ano yun? sa isa't isa Sa inasa. isa't isa inasa. Totoo din siya totoo siya. Lalo na pag pumasok ka sa mga ganyang grupo-grupo, posibleng hindi mo na kahit sabihin mo sa sarili mo na kaya mo sumugod. Kunyari, let's say in terms of yung riot, ganyan, kaya mo sarili mo, kaya mo makipagsabayan. Kung batuhan yan, patayan yan, saksakan, kaya mo. Pero deep inside, totoo yun na kahit papano, inaasa mo yung safetyness mo sa kasama mo. Parang got my back. Parang gano'n. Ganyan. Alright, well, again, that's Hukbalak of Tondo Tribe and OG Sacred perform Buhay ng Gangsta live on Wish 107.5 Bus. Napakagandang kanta, no? Sobra. Hindi lang siya basta kanta lang, no? Nostalgic. Sabang nostalgic niya. Tapos yung napakaganda ng kwento nung kanta, no? I mean, again, hindi siya para sa lahat. Pero kung mahilig ka sa kanta na may kwento, yung tipong may kinig ka sa papain ka. Kasi may mga kanta na parang May kwento at realization. may mga kanta na parang pag pinatugtog mo, hindi mo pinapansin kung anong lyrics parang vibe Kasi lang, di ba? Yung ginagawa mo habang naglilinis ka mga ganong kanta. Pero ito yung mga kanta na parang pag pinainggan mo, talaga focus ka sa ano yung susunod na sasabihin niya, ano yung susunod na kwento ng kanta. Again, that's our reaction for today. Sana nagustuhan nyo, no? Sana nagustuhan nyo yung yung komento, yung thoughts namin tungkol sa kanta. And kung nagustuhan nyo yung kanta, again, leave a like and subscribe. Kung gusto nyo mag-react or kung gusto nyo kami mag-react sa paborito yung kanta, or paborito yung singer, rapper, song, just comment down below. We are going to react to it. And that's for me today. And with my wife. See you on our next vid. Stay awesome. Peace.